it's another day. Thursday, January 9, 2025. We keep you company until 3 p.m. for the day's latest stories. I'm Denise Tam. And I'm Lourdes Vera. We have a full show for you today, so sit tight and welcome to Afternoon Delight. Magandang Huwebes po ng hapon sa inyong lahat. Medyo marami tayong ganap ngayong araw kaya kailangan daw madami tayong energy for the day. At yan din ang rason sa ating chosen delight of the day na agahan sa hapon, which is cheese omelet. Tas may Agahan sa bread. hapon? Oo, agahan sa hapon ng Breakfast in the afternoon. Oo. Actually, yung Why breakfast naman talaga is the first meal of the day regardless of kung kailan mo kainin, di ba? Oh, at nagkataon lang ang mga breakfast fares normally is the stuff you eat na kahit anong oras pa sa araw i-offer sa'yo, kakainin mo pa rin. Oo, masarap eh. Correct? Oo. Pero lang siguro yung mga cereal. Ibang gusto. But why not? Pwede naman, kung yun ang, Diba? kung yun ang trip mo, walang basagan, di ba? Okay, Tita D, Oh. pag ikaw ay nasa resort or sa hotel, normally, paanong request mo sa omelette? Yung doneness. Ano ko eh, ang gusto ko sunny side up eh. Although, kapag may chances na nag-omelette, ano lang, plain lang din. Either cheese and minsan mushroom. Hindi ka nahihinayan doon sa ibang, kunyari sa buffet, di ba? Yung chef, marami siyang pwedeng pagpuna ng mga ilalagay na sangka. Minsan, siguro, itatry Olives, ko, maybe. once in a blue moon, may bell pepper, may mga onion nga ba, parang meron din. Pero yung omelette, gusto mo ba yung medyo mamasama-sama yung loob? O yung talagang fully fluffy and Hindi, dry? gusto ko yung yung parang medyo moist yung loob. Correct, ganun dapat. Same with my like yung mga eggs talaga. Kasi nga ang prefer ko talaga yung sunny side eh. Gusto ko yung malasado. Alam mo ba ang isang examination, halimbawa, isang test na ginagawa ng mga chef, kung mag-hire sila halimbawa ng magluluto sa kanilang restaurants, Mga cooks nila ganun. simple lang paggagawa sa'yo. Eggs. Hindi, not exactly eggs. Try but, nga natin. gawa mo ako ng omelette. Ayan. Sa basihan pa lang ng paggawa nila ng omelette, malalaman na kung may technique ba ang taong ito, may sense of taste, gano'n siya kabilis mag-work, etc., etc. May sistema siya. Ganun Diba lang. sabi nila pag fluffy daw yung gusto mo, kailangan may konting milk. Pwede eh. Diba? At nasa pag-ano mo rin yan, nasa pag... Ay, meron pang ham. Oh, taray, di ba? So, Cheese omelette nga eh. Oo. Talagang direct ay close nasa na up. ba? Ayan, talaga namang fully packed ang ating breakfast for the day. Correct. Punong-puno ng protina yan. Maraming pwedeng ilagay sa loob ng omelette. So again, ika nga ng kasabihan, in order to make omelettes, you must first break some eggs. At sana po, marami tayong kapatid ngayon na walang masyadong nawasak o nasira o nasugatan sa kanilang mga katawan. At alam natin, sa araw na ito, ang mga media organizations, mga kapatid, marami sa mga reporters po, no? Natin. At sa ibang mga estasyon ay nakatutok ngayon sa isang mahalagang pangyayari dyan po sa kamay nilaan. At yan po ang Traslasyon. Yan nga yung gusto ko nang sabihin. No? Isa sa mga binabantayan nating storya of the day is of course the annual traslasyon. So ano ba? Earlier today, actually, no, ang aga pa kanina, there was tension among devotees and police officers in one of the traslasyon routes. Yan, nagka-enkwentro nung isang grupo ay nagkasugupaan sila ng mga PNP personnel after they were blocked. That's shortly before 7 in the morning. Kasi may isang grupo na hinarang ng mga police from entering Ayala Bridge. Diyan medyo nagkaroon ng kiskisan at yung karwahe, yung andas, bearing the Nazareno, was approaching the bridge. At ano pa mga nangyari, Tita D? Alam mo, ang sabi nila, one policeman sustained injuries from that confrontation. Pero kanina, just a couple of hours ago, nakita rin natin na meron daw mga deboto na mga hulog sa floor, nahulog sa sahig, sa kalye, no? And hopefully wala nang madagdagan na masaktan pa
whether it be from the civilians or the military, the police that's there. Alam mo, delikado yung ganyang surge ng tao, Tita Denise, ano? Kita mo yung puwersa na nando sa likod. Isang simpleng madapa ka lang. Yung force, halimbawa, ng momentum na galing sa likod mo ay grabe yan. Oo. Mamaya makakausap natin ang isang historiador at na nagsulat ng kanyang doctoral dissertation tungkol sa subject, ano? Para sa from an anthropological point of view, si Xiao Chua ang ating idol na historiador. At doon nga sa kanyang dissertation ay may nakasulat doon na sinasabi daw ng ilang mga pulis na ilagay nyo lang kami sa mga rally, itapat nyo kami doon sa mga kunyari mga kriminal, wag lang daw dito sa mga deboto. Kasi iba daw dito yung it's a force bigger than anything that they have encountered siguro. No? Kasi grabe naman kasi, no, nasa 6 million daw ang expected dyan at mukhang madadagdagan pa nga. And as you can see, yung andas po ay nasa Arlegui Street na kasalukuyan. At ito po ay live Ganda feed ng balloons. natin. Oo, naku, naharang. Ayan. Pero nasa Arlegui pa rin pala. Hindi to live feed, pero ito yung kuha natin kanina at nasa Arlegui pa rin daw siya hanggang As of 1:30 kanina, mga nasa Arlegui, bandang Fraternal Street, ano? At ito ba ay malapit na ba ito papunta sa yung supposedly dungaw niya sa San Sebastian Church? Ito ba yung malapit na sang? Alam ko kasi after nung Arlegui, papunta tong Nepomuceno. Actually, ito yung tradisyonal na ruta nitong anda. So, Quirino Grandstand, kaliwa sa Kadikbag Drive, kanan, Padre Burgos Street through Finance Road, and then dire-diretso to Ayala Bridge. Turn left to Palangka Street, kanan naman sa Quezon Boulevard, kanan ulit Arlegui Street, and then kanan sa Fraternal, right to Vergara Street, kaliwa Duque de Alba, left to Castillejo Street, kaliwa ulit sa Farnesio, kanan muli sa Arlegui at kaliwa sa Nepomuceno Street, kaliwa ulit Concepcion Aguila, kanan to Carcer, kanan ulit sa Hidalgo through Plaza del Carmen at kaliwa sa Bilibid Viejo through Hilpuyat, kaliwa ulit JP T. Guzman, kanan muli Hidalgo Street at kakaliwa sa Quezon Boulevard, kanan ulit sa Palangka Street through under Quezon Bridge at kakanan to Villalobos through Plaza Miranda going to Quiapo Church. Okay. Alam mo, sabi ng marami na by scheduling, kung titignan mo raw, ngayon baka medyo matagalan pa. Kasi may mga mga higit 10 pa siyang stops na dadaanan. At naalala natin, 2012, ang pinakamatagal na-record, 22 hours plus ilang minutes ba yun? 22 hours, pero 21, 21, tama ba? Or almost 22 hours. 22 hours and 14 minutes. Yes. Yan. Kasi daw, naputol yung lubid. At yun din yata yung taon na nasira yung gulong. So, kaya ang ginagamit daw ngayon, para wala nang ganyang problema, is wheels made from pure rubber. Isang block, thick chunk talaga siya ng gulong talaga at wala nang hangin-hangin sa loob. Para hindi na magkaroon ng puncturing, etc. Dahil ang problema ron, kung mabutas yung isang gulong, wala na rin silbi raw halos yung tatlo. Kasi yung weight nun. At ito ay bagong, maraming mga bagong mga changes na in-institute dito. Una yung karwahe daw, yung andas. Wala ka nang pwedeng tapakan. Oo. Pero saan nakatapak yung mga ihos bang yung mga yun? Pero tingnan natin. At yung bubong, lalong-lalo na, Tita Denise, kung anong effect niyan ba? Marami bang ma-obscure ang kanilang view kung sila nasa elevated na position. Okay. At nasa na kaya ang handa sa mga oras na to? Okay, para dyan ay makakausap natin ang Mobile Journal, Francis Orso Live. Francis. Francis, magandang hapon. Francis. Okay, you're on. You're live, Francis. Baka may hinay signal. Okay. Francis, anong basa? Okay, George, ayan. Hello? Yes. Ayan. Yes. Ayan. So ngayon nandito ako sa Quezon Boulevard kasi dito dumaan kanina bago mag-alauna ng hapon. But as of 1 p.m. in the afternoon today ay huling namataan nga sa Arlegui Street itong andas ng Poong Jesus Nazareno.
At saka inaasahan natin na patuloy na babaybay na yan itong Our Legacy. Inaasahan natin anumang oras ngayon, alis-bus ng hapon ay susunod na yung Fraternal at Vergara Street. So sa ngayon dito medyo marami-rami dito sa Quezon Boulevard pa rin yung mga tao dahil malapit-lapit lang ako sa Quiapo Church at dito nga mas marami yung crowd kasi ayon din sa Manila Public Information Office, nasa halos 200,000 katao na yung nasa paligid ng Quiapo Church at doon naman sa sumusunod sa andax ng Poong Jesus Nazareno ay nasa 100,000 ayon naman sa Nazareno Operations Center. So sa ngayon, tuloy-tuloy naman yung pagdagsapa ng mga tao dito at nasa 7 na oras na nga yung binabaybay o yung mismong prosesyon ng andas mula pa kaninang alas 4 ng umaga sa may Quirino Grandstand. Lord, Denise. Okay. Ang sabi daw, Francis, sabi mga signal jammers daw. Yung signal jammer ba, kung saan lang malapit yung prosesyon o kasi normally dyan din sa area na kinatatayuan mo. Sorry. Okay. Francis. Sorry, Lord. Oo. Sabi, di ba may mga signal jammers daw kaya nagkakaproblema sa komunikasyon as for security purposes din naman. Ano? Pero, yeah. Normally, yung lugar na kinalalagyan mo, may mga signal jammers din dyan. Pero ito ba ngayon ay saan ba supposedly nakapwesto daw itong mga ito? Yes. Pagdating sa signal jammers kasi, Lord, kahit sa quest dito ngayon, actually kahit malayo ka na doon sa andas or sa mismong crowd ng para ka dito sa pista ng Poong Jesus Nazareno, talagang wala pa ring signal. Kanina nanggaling ako sa Manila City Hall at malayo-layo na doon yung andas kasi nandito siya sa Quezon Boulevard at the time na nandoon ako sa City Hall and malapit din sa Quirino Grandstand, talagang walang signal. Sa ngayon, dito sa Quezon Boulevard, actually nakakonect ako sa satellite wifi ng News 5 para makapag-deliver din tayo ng live report kasi talagang kahit saan ka pumunta, wala kang makukuhang signal reception sa anumang network. Oo. So ito yung inaasahan natin ngayon connection para makapag-deliver din tayo ng report. Francis, earlier we reported na nagkaroon nga ng encounter yung mga ibang deboto at saka yung kapulisan. Meron pa bang, do you have more details on that? At meron pa bang ganong klaseng encounter ulit na nangyari so far? Well, so far, sa ngayon yung kaninang nakita natin na nagkagulo sa isang bahagi na dinaanan ng andas nga nito Poong Jesus Nazareno. And sa ngayon, wala pa tayong nakita or naitatala na panibagong gulo. According din sa nakuha nating data and report from the Philippine National Police. Pero sa ngayon, dahil nga inaasahan natin hanggang mamayang gabi pa magpapatuloy yung prosesyon ng Poong Jesus Nazareno, umaasa naman ang PNP na mas magiging mapayapa pa kasi ngayon mas nadagdagan pa yung deployment nila ng mga security personnel dahil as of 12 kanina ay nasa mahigit 14,000 na rin yung mga security personnel from the Philippine National Police. Nandiyan din yung PCG, Red Cross, AFP at iba pang mga security personnel na dineploy din para masiguro nga yung kaligtasan ng mga deboto ngayong araw. Pero, okay, Francis, ano nga raw ba yung dahilan kung bakit ang grupong ito na nagtatakbuhan ay sinubukang harangin ng mga kawani ng Philippine National Police? Ano ba sila? At anong dahilan din kung bakit kailangan nila magsumugod? Lord, yan kasi yung daanan na hinarang nila para hindi na mas dumami pa yung tao dito sa may bahagi ng Quezon Boulevard. Kasi pagkalagpas na sa may Ayala Bridge, talagang mas dumami pa yung tao gustong sumiksik at lumapit doon sa andas. Hindi na nga din napigilan ng mga kapulisan natin yung pagdagsa ng mga tao at talagang nagtulakan sila para lang makalapit doon sa andas. At dahil na hindi nila napigilan, nagtuloy-tuloy yung pagtakbo nila at nakipagtulakan sila actually doon sa mga security personnel na humaharang sa kanila para matansya din yung crowd at talagang hindi magsiksikan. Pero dahil nga maraming pumipilit na lumapit doon, hindi na rin napigilan ng ating kapulisan, Lord. O naalala ko, Francis, may ganyang insidente noon dahil yung isang tulay ay hindi maaring gamitin kasi nire-retrofit, yung Ayala Bridge nga ata ito. So kailangan nila idaan sa Jones, tama ba? O isang Jones or sa Santa Cruz Bridge, kailangan yatang i-retrofit. So they had to use the other bridge. Hinarangan nila ng mga container vans. Noon to panahon Vice Mayor si Isko noon. At dinahandahan nilang i-lift yung mga vans to try to get in the bridge. So ito ay may dahilan kung bakit gumagawa ng harang
ang mga otoridad kasi for some reason, ano? Pero marami pa bang mga ganyang areas, Francis, diyan na maraming hinarangan supposedly, may mga blockage? Yes, Lord, marami actually dito din sa along the Quezon Boulevard. May mga ilan din silang hinarangan at syempre yung mga inaasahan pagdadaanan ng itong andas dahil makaliwat ka ng mga kalsada rin may road closure. So, bawal din yung dumaan dito. Halimbawa, dito din sa Quiapo Church, bawal kami napasok sa may complex or sa paligid ng simbahan. So, dito sa mga street na medyo masikip na dadaanan din mamaya ng andas. Maasa naman yung mga otoridad na makokontrol nila yung dami din ng tao doon, pero dahil na inaasahan din yung pagdagsa hanggang mamaya ay hindi malabong baka magkaroon ulit ng siksikan at tulakan dito kasi sa ngayon medyo mabagal na din yung pusa dahil na may mga masisikip at palikulikong daan pa yung susundan nitong antas ng itim or yung Poong Jesus Nazareno, Lord. Alam mo, Francis, may sikreto dyan eh. Para hindi ka maklostro, bili ka ng yung dilaw na t-shirt at magpaa ka na rin. Oh. Pero, sige, sisingit lang ako, Tita. Sige. Sorry. Based on nakita mo nung dumadaan sa harap mo or yung na-observe mo, dahil walang maaapakan ngayon doon Yan yung sa ano? tatanong ko, oo. Anong epekto nun? May narinig ka mang umaangal ba? O hindi, walang epekto yun? Actually, Lord, may mga iba talaga na nagpupumilit. Kanina marami tayong mga nakita na kahit nga talagang ipinagbabawal ng mga otoridad at mismong pamunuan ng Quiapo Church na sumampa doon sa mismong andas, may mga nagpupumilit, umaakyat, talagang bukod doon sa hinahagis nila, yung kanilang mga panyo, talagang sumasampa sila doon sa mga nakabantay sa paligid ng andas. Kaya nga, yun nga, maraming pupulit din. Sa ngayon, yung ibang mga nakita natin, yung reaksyon nila dahil nga din sa ipinagbabawal, may iba na medyo naiinis kasi nga tradisyon na yun na parang sumasampa bilang bahagi ng kanilang debosyon doon sa Poong Jesus Nazareno. Pero may iba naman na naiintindihan kasi nga mas makakabawas ito doon sa gulo at siksikan ng mga tao para yung iba ihagis na lang kadali yung kanilang mga panyo o tuwalya at yun na lang yung kumbaga iaabot sa kanila para lang papunasan at mailapit nga yung doon sila sa Jesus Nazareno, Lord. Ikaw, Francis, ano naman ang reaction mo? Alam natin, first time mo magtraslasyon. Kamusta ang experience mo so far? Yes, Denise, actually medyo mahirap yung makipagsiksikan ka sa dami ng mga tao kasi alam natin, libo-libo at daan-daan nakikipagsiksikan dito. At ang pinaka-problema natin, dahil kailangan nga rin natin mag-deliver ng report, ay yung signal. So yun yung kumbaga stressful din sa ngayon, although alam natin na yung araw na ito ay napakahalaga din para sa simbahang Katolika. Pero yun nga, bilang tayo ay nagbabalita rin, yung talagang signal, yung isa sa problema natin ngayon. Mm-hmm. Okay. So, okay, kailangan mo natin bumitiw. Pero maraming salamat at mag-ingat ka pa rin, ang ating mobile journal, Francis Orsio. Alright, at this point, oras na para silipin natin ang ating mga storya on social media. First one is on the Philippine Star via Life. Philippines ranks 75th in the world's most powerful passports in 2025. This is according to the Henley Passport Index. So previous sa Philippine passport ranking is 73rd. So naging 75 tayo ngayon, 75th. At the moment, those with Philippine passports can access 67 countries without visas. Pinakita natin yan, di ba, nung kamakailan lang. Top 10 of the world's most powerful passports. Number 1 dyan. Inuin mo yun? Oo, Singapore, 195 visa-free destinations. Sumunod ang Japan with 193. Tapos, pantay-pantay naman with 192 ang France, Germany, Italy, Spain, Finland, and South Korea. So wala sa top 5 ang US passport? Apparently. Hindi, tignan natin. Pero ito pa, yung 191 is Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Sweden, and Norway. Tapos, Belgium, New Zealand, Portugal, Switzerland, and United Kingdom, 190. That answers your question. Wala sa top 5. 189 visa-free countries naman for Greece and Australia, Canada and Poland, and Malta, 188 countries. Hungary and Czechia is 187, Estonia, and United States. Ayun, It's number a tie. 9. Oo. Di ba number 9? My God, konti na lang. Wala na sila sa top 186, and then you have Lithuania, Latvia, Slovenia, UAE, United Arab Emirates with 185.
yan yung mga tipong, yung mga passports na, yung power ng passports ay sinusukat sa, pagdala mo sa, dadaan ka na lang halos. Diba? O yung, kumbaga, hindi ka bibigyan ng, hindi ka papahirapan Oo. sa mga airports, lalo sa mga immigration counters na, Diyos ko. Minsan ang haba-haba ng usapan, ano? Oo, tapos minsan, hindi mo mapaliwanag sa kanila, anong gagawin mo rito? Bibili ng plaka. Of course. Tapos, halimbawa, hindi nila alam kung ano plaka. Vinyl. Oo. Records. So, ikaw gagano ka. You know, oh, DJ! Ganun. May ganun ka-experience? Kailangan mag-aral kayong mag-mime. Kumbaga. Ako medyo swerte ako sa mga 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 immigration encounters ko. Wala pa naman yung sobrang habang usapan. Oh, wala namang ganun. Oo. Pero may mga kilala ako, buong pamilya sila. Lagi silang merong, kumbaga, secondary security screening. Sila yung medyo naka-flag lagi at naitatabi at nadadagdagan ng mga tanong. Kasi mga mahaba buhok nila. Mula Ganon? tatay hanggang sa bunso at may mga balbas-balbas sila. Hindi nila alam, napakayaman ng pamilyang yun. Pero my God, Donald Trump, hindi ka ba nahiya dyan? Ang number 9 na lang. Siyempre, sino dyan? Sila Biden at sila Kamala Pero Harris. ito, speaking of the United States, Lord, Pero ito. malakas pala ang ang Polish passport, Oo, number 7 sila. Pantay nila ang Canada. Pero speaking of the United States, ito storya naman natin from the Associated Press website. Wildfires burn out of control across Los Angeles area and kill 5 as thousands flee homes. So ito, all over social media to, massive wildfires burning in the Los Angeles area have filled the air with a thick cloud of smoke and ash, prompting air quality advisories. 3 major fires broke out Tuesday amid dangerously high winds, killing at least 5 people and destroying more than 1,000 structures. The fires had consumed a total of about 22 square miles within a day. Smoke and ash drifted well beyond Los Angeles to communities to the east and south. Residents are being urged to stay indoors where possible and limit vigorous physical activity. The affluent Pacific Palisades neighborhood in Los Angeles has long been a celebrity hideaway and magnet for those drawn to nature's doorstep not far from the skyline of downtown. Correct. A wildfire driven by powerful winds is burning through the seaside community of 23,000 where thousands were ordered to evacuate. At yung area na yan, Tita Denisa, yung mga wildfire na yan, so medyo yung mga pabundok na area na. At dyan yung mga lugar ng mga mayayaman. Okay, the views kasi ang ang labanan dyan. The views, oo. At minsan dyan daw makakatsamba kami mga coyote sa likod ng bahay Naku. mo. Oo. At ito pa, malupit dyan. Ibang klase kasi sinasabi nila yung around this time, yung hangin nila, malamig pero tuyo. Gets, kasi Yeah. malamig Malamig na tuyo. Ibang raw at mararamdam mo man na kahit malamig, posible siya mag-spark ng kung may isa lang maligaw, let's say na spark doon. At nauso yan noong nung previous na mga apoy, ng mga sunog-sunog. Marami raw kasi mga gender reveal parties doon sa kabundukan. Kaya nagkakasunugan. Oy, Raja Laya, ingat ka. Oo nga, ingat kayo dyan. Actually, ingat po, lalo na ang dami-daming Pinoy ang nakatira sa Los Angeles. There are actually more than 600,000 of Filipino descents there in Los Angeles. Sabi nga nila, Lower Antipolo na daw. Lower dapat ang Antipolo na ba? LA, Lower Antipolo. Oo. Now, Pero wag ka, akala mo, isang kalamidad na gaya nito, you would think, dapat alam mo yun, di ba, may simpatya, talaga pakikiisa ang hinahanap sa mga gatong panahon. Wag ka, itong si Donald Trump sinisisi kay Joe Biden at kay California Governor Gavin Newsom ang mga sunog na ito. Akalain mo yun. Keso hindi niya raw inaalagaan, halimbawa, yung water system, pinabayaan daw ng mga Democrats yung water system ng California, etc., etc. Pero long before naman, meron na mga mga wildfires sa California. Alam mo naman itong Lolo Trump mo, di ba? At meron pang may threats of withholding, parang financial aid supposedly from the federal government. At ngayon nga, sana na-i-insulate yung mga bagay nito from politicking. Kasi mainit talaga itong
lugar pa ni Kamala Harris yan, di ba? Pero Sa kasi ngayon ang California. dami na pinagdadaanan. No? And some challenges for the California Fire Departments, high wind speeds, stretched water system to put out fires. Actually, ang mahirap nga dito pa is kahit may tubig ka, alam naman natin, I don't know if you've tried this at home, pero nung bata ko, alam mo yung may dalawa kang kandila, patayin mo yung isa, itapat mo lang dun sa kandilang buhay pa, aapoy ulit. Paano, itatapat lang? Kunyari, dalawang kandila, di ba ganyan? Patay, ihipan mo yung isa. Pag tinapat mo dun sa buhay na kandila, I don't know what it is. The smoke or what? Itatapat lang or kumbaga sisindihan Hindi mo sisindihan. Baka yung hangin. Ayun na nga. So because of the speed, because of the wind speeds din, kahit may water, pero although meron nga sinasabi na stretched water supply no, dun sa kanilang sistema, mahirap talaga siyang patayin in general, yung apoy. Kung magkasunog kaya sa Mar-a-Lago. Sana wala nang sunog anywhere. Kasi sana na ma-manage ng maayos yung water supply ng golf course ni Donald Trump, di ba? Pero anyway, may fear pa rin yung marami kasi noon na posibleng mangyari ulit ito. Nangyari nga. Pero my God, kung akala niyo grabe yung mga sunog-sunog na nakikita natin sa mga Caloocan, pero tingnan mo kung gaano orange yung sky na yan. At saka marami ang marami ang hindi nakaligtas, Lord. Ang sabi nila, pati daw yung mga properties owned by Hollywood celebrities, nadamay daw. And we're not spared by the wildfires in LA. And of course, News 5 correspondent MJ Marfori reports. Zero containment. Ganyan na nangyaring sunog sa Los Angeles, California. Umabot na sa 8 hektaryang lawak ng wildfire. Higit 32,000 ang apektado na sunog na hindi pa alam kung paano sumiklab. Hindi rin bababa sa 500 na nasirang bahay at buildings. Kasama na riyan ang properties ng Hollywood celebrities. Emosyonal na mag-post ang cry singer na si Mandy Moore sa nangyari sa kanilang community. Mapala daw siya dahil na-evacuate ang kanyang family at pets ng maaga. Nag-thank you din si Mandy sa mga nagbigay ng damit at pagkain sa kanila. Na-shock rin daw ang singer dahil nawala ang school ng kanyang anak at ang paboritong restaurant. Hindi rin nakaligtas ang mansyon ng power Hollywood couple na sina Nobody Wants This actor Adam Brody at Gossip Girl actress Leighton Meester sa Los Angeles. Bumigay ang bubong ng magarbo nilang bahay matapos lamunin ng apoy. 2019 nang mabili ng mag-asawa ang kanilang mansyon na may market value ngayon na higit ₱500 million. Dahil sa Los Angeles fire, extended ang Oscar nomination voting hanggang January 14. Mula yan sa original deadline na 2 days earlier. Na-move din ng 2 araw o sa January 19 ang Academy nomination announcement. Apektado rin ang dating sexy actress na si Claudia Coronel sa sunog sa Los Angeles. Mag-isa raw inilikas ng Pinay nurse aide ang kanyang 75-year-old na pasyente na may demensya. All right, meantime, here's the latest in local showbiz. Comedian and actress Rufa May Quinto has voluntarily surrendered to the National Bureau of Investigation. This is in connection with over 14 counts of alleged violation of the Securities Regulation Code filed against her. Quinto said she feels better now after turning herself in and hopes justice will prevail. Siyempre masaya ako, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahapon nga masama pakiramdam ko kaya hindi ako makapagsalita. Kasi nakikiramdam din ako di ba, sa sarili ko, isip ko din yung anak, ano yung gano'n. So, pero ngayon, wala tayong dapat ikatakot kasi kung tayo naman ay innocent at walang ginagawang masama, justice will prevail and justice to all mankind is unkind. Okay, anong gusto mo sabihin sa mga... So I hope they'll be kind to me. And in fairness to the MBI and everyone, Pasay, City Court, artist, o diba, land bank, memorize ko. Thank you for being nice. Hindi talaga. Miss Rufa, ano Kumbaga, gusto mo? kailangan lang i-clear ang dapat i-clear, harapin ang dapat harapin. Kasi po ako po ay komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya never akong nag-negosyo. Kaya sana huwag na tayo maperwisyo. Meantime, 8 Bulaga host Vic Soto has filed 19 counts of cyber libel against director Daryl Yap.
That's over the teaser video of Yap's film about the late movie star Pepsi Paloma. Soto's camp is seeking 20 million pesos in moral damages. Alright, binabati po natin ang lahat ng nanunood. Go, go, go sa Afternoon Delight while live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin na kita, Raja Laya, aka Marion Laja, Alex Fuentes, of course, Mike Policarpio, hello. Elmo Cardenas, sino pa, Tita D? Or Ralph Domingo, of course, always watching. Sabi niya, Happy Traslasyon Thursday, Delighters. Ingat sa pag-uwi, mga deboto ng Jesus Nazareno. Okay, si Tito Rafael. Good afternoon, Delight. Tito Lord and Tita Denise. Parang wala pa ulit Safe House episode. Abang-abang lang po. For sure, meron tayong bago anytime soon. Okay? Si M. Ladja, nabati mo na. Lawrence Villanueva, always watching from Victoria City. Okay. Ay, maganda dyan sa Victoria City. Oo. Ano pangalan niya? Dito? Yung taga Victoria City. Lawrence Villanueva. Sa Negros yan. Lawrence, andyan pa ba yung malaking pabrika ng Victorias? Kasi ang galing-galing ng lugar na yan. Yung pabrika nila mismo, para siyang sci-fi na... Sci-fi? Alam mo yung term na steampunk? Na ang lalaki. Ano yung pinakamalaking, let's say, screw na nakita mo? Nakita kong screw dito para mga 2 stories yata. Ganon kalulupit yung lugar na yon. Vintage na futuristic. Okay. Sige, mamaya babatiin ulit natin yung mga nanonood sa atin from all around the world. Pero ngayon, January 9, 2025, araw po ng traslasyon sa Maynila. Okay, bibigyan namin kayo ng update kung nasa na ang andas at makakausap muna natin ang isang historiador na si Xiao Chua tungkol sa significance ng araw na ito para sa mga deboto at ano ang sinasabi nito tungkol sa ating kultura. Sa pagbabalik po yan ng Afternoon Delight. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera at siya po si Miss Denise Tan. now here's a quick rundown of some stories on One News. A recent SWS survey showed that 41% of Filipinos support Vice President Sara Duterte's impeachment. 46% of the respondents cited unexplained confidential fund spending as the main reason for wanting the VP's ouster. Support for Duterte's impeachment was highest in Luzon, while opposition was strongest in Mindanao. U.S. President Joe Biden will host a virtual meeting with leaders from the Philippines and Japan. That's during his trip to Rome this week. Recently, armed forces from Manila, Washington, and Tokyo conducted a joint maritime cooperative activity within the Philippine Exclusive Economic Zone. President Bongbong Marcos has appointed Sandigang Bayan Associate Justice Geraldine Faith Abracia Ekong as the new presiding justice of the Anti-Graft Court. She was among the nominees for Supreme Court Justice in 2021. Ekong will replace Amparo Cabota Hectang, who officially retired from the judiciary in November last year. And the President and the Vice President marked the feast of the Jesus Nazareno with messages emphasizing faith, unity, and prayer for the nation. Marcos highlighted the devotion of Filipinos while Duterte called for resilience and compassion. Both leaders encouraged prayers for healing and guidance. All right. On the subject, there's still a steady stream of devotees over at the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno in Quiapo. And for updates, we have Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, kamusta ang sitwasyon dyan? Lord, din sa mga oras na to, sa latest update, nasa 170,000 na yung bilang ng mga tao dito sa Quiapo. Pero ayon sa aking observation, maayos naman yung ating pagdadaong dito sa Plaza Miranda kasi tayo ay naglakad mula doon sa LRT hanggang dito. Talagang madali namang makapunta
kahit na may mga LED screens na nakakalat para doon sa ibang hindi na makakapasok dito mismo sa simbahan kasi mahigpit yung kanilang seguridad, mahaba yung pila dito at sinisiguro talaga nila na masascan yung mga bags na ipinapasok. Ilan sa mga na-confiscate kanina, yung may mga nagdala ng gunting, patalim, yung iba may dalang bala, yung kanilang mga anting-anting daw. Pero sa ngayon naman, wala pang naitatalang seryosong na-injure sa ngayon. Kanina meron tayong naabutan na batang nawawala pero agad din naman na napuntahan ng nanay dahil marami tayong nakadeploy ng mga police dito sa paligid. Sa ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin yung misa no kada oras kasi ito na at inaasahan nila na tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng tao kasi hanggang 11 p.m. po. Lord Denise. Alright. Maraming salamat at mag-ingat ka ha. Ang ating mobile journal, Kayla Makantan. Thank you. Now, faith serves as a strong bond that unites thousands of devotees of the Jesus Nazareno. Each one carries a unique story, a personal reason for their deep devotion. Mobile Journal, Amy Atienza tells us more. Hindi pa man nagsisimula ang prosesyon para sa Poong Nazareno. Libo na ang nag-abang at nakaantabay dito sa Quirino Grandstand para sa Translasyon 2025. 5 p.m. pa lang kahapon, may mga nakalatag ng banig dito sa Quirino Grandstand. Dito ko nakilala si Nanay Teresa, taga-Tondo. Taon-taon daw siya rito. Yung pinupunta namin dito, lalo na ako, o yung mga pamilya ko, yan, mga kasama ko, apo ko, ang nakakaluwag naman sa amin, parang nararamdaman namin. Hindi naman po pwede na yung gusto natin ang masunod. Pero si Truly, nanggaling pa ng Aklan. Ako po ay Salamat. umabot na po ng 15 years at ngayon po ay pang 16 na pong na taon na bilang deboto at mananampalataya sa ating pong mahal na Senyor. At ito pong debosyon at taon ay madagdagan pa po hanggat ako po ay nabubuhay dito. Nagsimula raw ang kanyang debosyon noong yayain siya ng kaibigang magyapo. Ang di niya inakala, ito rin pala ang magiging daan para buuin niya ang grupong magpapalaganap ng pananampalataya kay Poong Jesus Nazareno sa kanilang probinsya. Ako po ay nagsimula sa isa pong pag-anyaya o pag-akay ng isa pong tao na makasabay po sa translasyon ng ating mahal na Senyor. Kaya po nabuo po ang Senyor sa Irindi Aklan at ito po ay nagkakaroon ng 12 chapter sa buong Aklan. At sa pagkaloob ng mahal na Senyor, ako po ay ginawa niyang founder and coordinator po ng Quiapo, Manila. Para sa mga deboto ng Jesus Nazareno, hindi na lang ito basta pakikisabay sa uso, kundi pananampalatayang babalik-balikan mo. Paalala na lamang ng mga organizer sa mga sumasali sa translasyon. Kung mas tatalima ho ang lahat ngayon, mas susunod, baka ho mas pumilis na. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Alright. Saan nga ba nanggagaling ang napakalalim na debosyon ng mga Pilipino Katoliko sa Nazareno? And sharing his insights with us today is Filipino public historian Dr. Xiao Chua. Hala, makasaysayang araw sa inyo. Ninong, ma'am, at sa lahat ng ating mga... At sa lahat ng Ninang na rin, Denise. At sa lahat ng ating mga kapatid. You would think, okay, si Xiao Chua, marami siyang naipapaliwanag ng mga bahagi ng ating kasaysayan, mga insidente, mga tao, personalidad. Pero ang kanyang doctoral dissertation, mga kapatid, ang tinakatesis siya para siya maging may PhD, mga kapatid, ay tungkol sa Nazareno. Pero ang punto de vista naman dito ay etnografiya ng pagsalya ng bayan. Kumbaga, from an anthropological point of view, Tito Xiao. Okay. Pero kailan ba nagsimula ang interest mo dito at paano? Yung interest ko dito nagsimula nung Katoliko pa ako kasi Protestant Christian na ako ngayon. But when I was younger, yung nanay ko, kasi sabi nila, pag 7 years old na daw ako, mamamatay na daw ako. Naman daw kasing parang shape na corona ang tawag nila sa ulo ko. So sakiting bata daw, tapos yung belief nila. So ang ginawa ng mother ko ay dahil nga sakitin nga ako, payat ako nun eh. Every Friday, dinadala niya ako sa Nazareno na dinonate pala ng nalaman ko because of my dissertation, dinonate pala ng Quiapo Church sa katedral namin. One of the first na kalyehero
o pilgrim image na dinonate ng Quiapo ay sa Tarlac dinala. So, Okay. doon ako dinadala ng mother ko. Tapos yun, nagsusuot ako ng Nazareno. Uso pa nun yung Nazareno na suot eh. Ngayon, hindi na ginagamit yun. Yung suot mo talaga yung abito. Parang yung Oo. suot nila Nancy Binay kapag kulay parang maroon. Yung maroon. Maroon, ikaw talaga. So yun, yun yung suot ko. So yun, na-interest na ako noon pa man. And then, nung nag-PhD na nga ako, tapos tinatawag na panatiko yung mga deboto. Parang sabi ko, In a negative way. in a negative way, panatiko ba yung nanay ko na naniwala sa Nazareno? So I wanted to probe the heart of my mother. Okay. Kaya I embarked on 10 years ko, 12 years yung dissertation ko, 10 years of that, binuo ko tong aking dissertation. Okay. Ang antropolohiya ay isang siyensya. Correct. Pero paano mo nasi-separate yung Xiao Chua, yung deboto versus Xiao Chua, the student of anthropology and Well, science? maganda na ako ay Protestant. So, I believe in Jesus Christ. I share the faith in Jesus Christ. Pero iba na rin yung perspective ko about things eh. Nung nag-start ako na mag-research, so ang nangyari, Lord, Sir, Ninong Lord, no? Ang nangyari ay parang I was looking from the outside. I see. No, parang ito at maganda rin 'yon kasi natatanong mo yung mga bagay sa mga deboto na usually parang kung part ka nun, hindi mo na napapansin. So nalaman ko yung motivations nila. Ano pala yung mga sistema doon sa loob ng andas, yung mga gano'n na nalaman ko pala na bayanihan pala yon instead of magulo. So marami akong yung motivation nila hindi pala paghingi kasi sabi nung iba, we're a Catholic country, that's why we're poor because we're a nation of beggars and mahirap tayo, kaya ang motivation natin to have faith is to ask. Yung mga namamanata sa Nazareno, yung mga mamamasan, namamanata sila, which panata means you do it regularly every year or every first Friday, ganyan. Because of a favor that was granted to them, they believe from the Jesus Nazareno. So, ibig sabihin, ang main motivation, pasasalamat. More than paghingi. Although meron. Sabi nga, dalawang klase daw, pasasalamat. di ba? May hinihingi at yung nagpapasalamat dahil binigay yung hinihingi nila. Correct. So, yun. Okay, but I want to go back to what you mentioned also na kaya mo inumpisahan to is because may question na, teka lang, panati ko ba yung nanay Correct. ko? Pero marami pa rin ang nagsasabi, given now what you know, what you've heard from the Right. devotees, what are your thoughts about people still looking at the devotees as mga ganun, panatiko? Wait, the problem is, ang problem kasi we impose, yun naman lahat, doon tayo lahat nag-start, yun yung default natin eh. We impose our beliefs on other people. So kaya nga kapag Nazareno, every year, dyan na lumalabas yung, sumasamba kayo sa Diyos, kaya naghihirap ang Pilipinas, ganyan, etc., etc. Now, of course, ako, mas nuanced na yung pagtingin ko dyan eh. Naniniwala ako ngayon, based sa aking pag-aaral, na hindi naman yung kahoy ang sinasamba ng tao. Although, of course, as Filipinos, naghalo na nga yung syncretism, naniniwala ang mga sinaunang Pilipino sa mga power ng objects. So kaya yung object, yung itself, may power yon. Pero maganda yung sinabi ni Igan, Arnold Clavio, na parang lang yung cellphone. Pagkausap mo yung nanay mo, wala sa ibang bansa, yung cellphone, yun ang nakikita mo. Pero ang kausap mo talaga yung nanay mo. So parang ganon, yung china-channel natin, yung communication natin, o yung experience natin to the divine, yung transcendental experience. No? Parang lang yun, na ganon. Kumbaga sinasabihan mo ng I love you, hindi naman yung telepono mismo. Hindi. Ganon yun. Aha. So, pero mahalaga yung telepono. Aalagaan mo yan kasi ito nga yung channel mo. So, parang ganon yung nakikita natin dito. Yun yung paliwanag na pwede nating makita. Pwede rin ba sabihin niya na ito ko sa puppet na kamukha niya at siya, magkaiba rin yun? Oo, meron ding sariling Magkaiba. persona yung Arn, di ba? Okay. Sorry. Interesting sa thesis niya, na sinulat ni... actually, pwede mo dapat i-upload yan para mabasa ng marami, no? Within that whole community pala, ay may power struggle din, Tito Xiao. May mga grupo na sabihin natin, nagtutulig saan, hindi naman for control, pero for ano nga ba? Ganun na rin. Parang control na rin, no? Pero ganito, kasi lahat ng human institution may politika. Let's accept that. At hindi naman tinatago ng mga ihos to. Kaya nga sila nagkaroon ng 6 na grupong ihos del Nazareno sa Quiapo
Kasi nagkaroon ng mga awayan through the years na yung una nag-split doon sa Central. Yung Central lang nauna yung Ios del Nazareno Central. Tapos nag-split ito. And then from that split, nag-split yung iba. 6 na pala. 6 na. So, alam mo, ang ganda nun kasi, si Kuya Alex Simasga, di ba? Siya yung naging parang TWG doon. Siya yung dahilan kung bakit nakapag-interview ako ng Ios eh. So, iniipon niya kasi gumagawa din siya ng documentary and book, yung coffee table book o art book na ginagawa na namin. Ano? Pero sabi niya, inalaw niya ako na gamitin din yung mga hindi magagamit doon sa aking dissertation. So, nag-in-interview namin. Alam mo, nag-away sila sa harapan namin yung mga presidente. Sa harapan namin, nag-away. Iba-iba yung version. Ito yung nangyari dyan. Hindi, ito. Pero, ito yung sinabi ng isa. Nakikita niyo po kami na ganito, Doc, Professor. Pero, pagdating po sa Nazareno, iisa po kami. At kita natin ito kapag translasyon. Kasi despite all their parang, na ngayon medyo na pag-uusapan nila, maganda yung banding, yung mga ginagawa kasi nila ngayon, may mga banding sila, may mga out of town, ganun. Seryoso? Oo. Tapos sila doon, happy-happy. Kasama naman talaga yun eh. Pero yun na nga, nagkakapag-banding sila. Pero noon, yun na nga, kahit may mga hidwaan silang kaunti, kapag translasyon, may torno. Ano yung torno? Doon sa procession, ang laging una at huling torno, sa simula at wakas, ay yung central. Ios din lang sa Nazareno Central. Tapos, sa ruta, yung mga tao na nasa paligid ng andas, nagpapalit yun. Bawat yung 6 na yun, sila yung nagpapalit. Kaya may pintuan yun eh. So, pag torno na nung isa, sila naman yung papasok. So, yun yung nangyayari. Kumbaga, wala bang isang grupo nung 6 na branches na yun, ang supposedly ang namumuno? Lahat sila ba pantay-pantay o lahat sila agree na yung central? Yung parang primus inter pares yung central. Gets. O kasi sila yung parang gatekeeper. Tapos yung central, meron yung special na balangay. Naka-pink. Naka-pink. Kanina naka-pink din eh. Pink talaga? Oo, pink talaga. Ang tawag sa kanila Spartan. Yung Spartans, sila yung sumasalya kapag di ba nag-block yung andas. Sila tutulak nila yun yung salya. 1, 2, 3 gaganon yung salya. Tapos sama-sama tutulak para ma-push. Pero yung ginagawa nila, yung pinakamaganda, yung Spartan din, yung balangay ng Spartan. Kasi pag pumasok na yung senior sa simbahan, sasabay yung mga 10,000 tao. Papasok ng simbahan. So ang trabaho ng Spartan, para maiwas yung tao na mag-crowd sa simbahan at mapunta sa mga side chapel para lumabas, sila yung parang 300 mo. Na sasagupain yung 10,000, tapos ilalabas sila doon sa mga side entrances. Yun yung Spartan. So, ganun, meron sila mga chanting bago mag-ano. Meron sila mga chants, okay. At yan na rin, di ba nakita niyo yung away ng pulis kanina doon sa Ayala? Yan. Oo, parang sasabihin niyo magulo. Pero alam niyo, ang gulo-gulo sa Quiapo, ganyan. Alam nyo, normal pong nangyayari yan every year. Kasi, pag may pulis kasi, parang friendly, yung friendly, pero ibig ko sabihin, parang expected na yon na pag may harang, talagang ang deboto, they will negotiate kung ano yung pwede. No? Kaso, syempre, pag may harang pulis, tapos parang, there was a time na nakabota pa sila nung sumama sa translasyon. Hindi naapakan yung mga tao. Kaya nga nakapa yung mga tao, hindi lang bilang respeto, kundi bilang safety sa lahat. Nakabota yung mga pulis, hindi nagpaa. O di, siyempre, away yun na matindi yun. Ngayon nakapaa sila. Oo, ngayon nakapaa. Pero laging may power struggle talaga yan. Mamaya makikita niyo yan sa pagbabalik. Kasi haharangan na naman ng pulis yung at sundalo yung yung Plaza Miranda para makapasok yung andas. So magkakaroon ng chanting, ihos, ihos, ihos. Kasi makikipaglaban na sila sa pulis para makapasok na rin sila doon sa simbahan. So, ganun. It's expected. Ganun talaga yun. Kaya nga, minsan, mas nakakatakot pa yung translasyon kaysa sa tondo. Sabi mo nga doon sa iyong thesis, may mga, sabi doon, ibang polis, i-assign nyo na lang kami sa mga may kriminal kaysa dyan sa deboto. Exactly. Kasi mas matinding puwersa daw talaga ito. Okay. Tita Denise, gusto mo mag-last question kay Tito Xiao? Hindi, ako ang gusto ko lang malaman saan ang punta mo after nito, Tito Xiao? After this, pupunta na ako sa Quiapo kasi titignan ko na yung command center, which is the symbol na this is not a spontaneous thing. This is actually yung andas ay yung deboto ay choreographed din yan. Yes. Sabi nga ni Martin Aguda noon, choreographed simulated craze. No? Pero,
yung command center also represents that this is the command center that actually coordinates the efforts of the civil society, the volunteers, the medical doctors, the church, the government, national government, Metro Manila, City of Manila. Kaya nagiging parang sinasalyan ng buong Pilipinas ang pista na ito. Sa kanyang, mamaya, hopefully, walang insidente, walang kung ano man, sa kanyang maluwalhating katapusan at lahat tayo ay mabibiyayaan. A metaphor for the nation and its fate. Anyway, Oh, yes. nako, marami pa kaming tanong pero nako, thank you for talking to us, ang ating Filipino public historian, Dr. Michael Charleston Chua. Thank Salamat you, sir. po. Mabuhay po kayong lahat, mga kapatid. Pete Senor. Pizza. Alright. Viva! All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another breather. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. May sabi nga nila, faith knows no bounds. And for devotees unable to join this year's Traslasyon, Roblox offers a virtual experience with rituals like pahalik. Details from Mobile Journal, Marimon Reyes. Sunod-sunod ang mga aktibidad sa loob at labas ng Quiapo bilang paggunita sa Jesus Nazareno. Pero para sa mga hindi makakapunta physically, may online option para dyan. Mula sa pahalik sa Quirino Grandstand, novenarya at prayer vigil sa simbahan sa Quiapo, hanggang sa traslasyon. Lahat yan, maaari nang ma-experience virtually, anytime, anywhere, sa pamamagitan ng isang laro. Geographically accurate ang mga kurba sa loob at labas ng simbahan, eskinita sa paligid ng Quiapo, at kahit pa ang ruta ng traslasyon. Ang kailangan lang ay mag-sign up sa laro ng libre at pwede nang maging bahagi sa mga aktibidad. Binuo itong Roblox Quiapo noong pandemic, kung kailan pahirapan ang paglabas at pagpunta sa mga lugar tulad ng simbahan. Decide kami na kasama ng iba kong mga kasama na magkaroon ng isang group that will cater for keeping Catholic traditions alive despite the pandemic. We wanted the youth to have an avenue, a safe space, kung saan pwede nilang i-practice yung pananampalataya, especially during the pandemic. Ang grupo ni David John may mahigit 5,000 miyembro na mayroong kanya-kanyang debosyon sa simbahang Katolika. Merong ministry leaders at seminarista at sila rin mismo ang nagtuturo sa virtual churchgoers kung paano ang tamang pagdarasal at partisipasyon sa misa. Kaya nga bukod sa Roblox Quiapo, novenarya, pahalik at traslasyon, meron na rin silang iba pang religious virtual simulation projects gaya ng Sinulog Festival. The focus of the group now is to catechize, to be able to teach the youth na masayang maging Kristiyano, na masayang maging deboto ng Pong Jesus Nazareno at masayang magkaroon ng debosyon. Sa pahayag naman ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, dahil National Feast Day na ang kanilang pista, pwede na rin itong ipagdiriwang sa alinmang parokya o simbahan sa bansa. Kung hindi naman makakadalo ng personal, pwede rin namang tumutok na lang sa official social media account ng simbahan. Hindi lang naman daw sa face-to-face participation makikita ang debosyon ng isang tao. Dahil kahit pa sa pagdarasal ng taimtim sa sariling tahanan, na ipapamalas na ang pagiging mananampalataya. Mobile journalist Marimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Ang ating quote of the day, mga kapatid, when life tells you to wait, always try to keep the faith. Kasama na dyan ang pagbabawas ng timbang. Ang topic pa rin natin sa I Saw the Signs. And today's edition, mga kapatid, ang fitness journey basag trip. Nako, ang Photo ganun. number 1. Oh. Talagang basagan ng trip talaga. Sige nga. Ito, sawa ka na ba maging payat at pangit? Grabe naman. Mag-gym ka na para pangit ka na lang. Grabe. Ang rating dito daw ay mean and basag tip. Grabe naman. Second picture, day 1 sa gym. Nabawasan kami ng 150 pesos. Interpretations, nagre-reklamo ba sila na nabawasan lang sila ng pera pero hindi ng timbang? Or nag-selfie lang talaga sa gym. Pero sabi nila, di ba, pick or didn't happen. So baka it happened talaga. Okay. parang may hiningi lang sila sa gym o sa nag-gym. Anyway, number 3. Okay, ito chat ito, no? Obviously, pare, number 1 while flexing muscle. Huh?
Pre, Pre. anong magandang program para sa akin, pre? Feeding program. Gusto ko rin yan. Mga ano kayo ha? Huwag kayong basag trip. Kaya nga may New Year's resolution yung mga tao. Meron silang goals. So hayaan nyo silang abutin ang kanilang mga goals. Parang ako inaatake. Ako rin naman eh. Di ba pwedeng pangit ka na lang? Grabe yun, ano? Nako, parang mas pangit po ata ang inyong intensyon at ugali kung talagang sasabihin nyo yun ng harap-harapan. Kahit pala hindi harap-harapan, kahit patalikod. Huwag nyo pong gagawin yun. Okay, that will have to do it for us this Thursday. Daming sinabi. Thursday, January 9. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Okay, kung nakita nyo si Denise tong araw, yari kayo lahat. Join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Tutok lang po sa One News para po sa updates mula sa traslasyon sa Maynila. Magandang hapon po.